Idodrawing ko ngayon ang The Last Supper gamit ang usok nitong kandila. Today ay gagawa ko ng sarili kong version ng The Last Supper na inspired sa obra ni Leonardo da Vinci. At syempre, gamit ko pa rin nga itong kakaiba kong material. Yan, may sarili na akong The Last Supper, oh! Woo! Kung matatandaan nyo nga, sinubukan ko na rin iguhit ang isa sa pinakasikat na painting ni Leonardo da Vinci. Tapos na! Gamit to! Gamit kandila! At dahil satisfied nga ako sa kinalabasan ng version ng Mona Lisa ko na to, what if mag-try pa ako ng isa pang piece niya, diba? Pero this time, baguhin naman natin ng konti. Aling Mona, sa tingin mo ba kaya kong mag-paint ng sarili kong The Last Supper gamit ang usok? Oo, okay. Sabi niya, oh naman may Jade, kayang-kaya mo yan. Joke lang, wala siyang pakialam. Medyo masungit pala to si Aling Mona. Anyways, patapos na nga ako dito sa sketch ko at may kaibahan nga to sa original piece ni Leonardo da Vinci. Para syempre magkaroon ng sariling flavor. At dahil na kumpleto na nga natin tong sketch, pwede na ngayon natin to lagyan ng usok. Wait lang. Kulang ng isang apostol yung sketch mo ah. Ayoko ilagay yan eh. Makulit yung isa yun. Makakatamad siya ilagay dito. Okay na to. Pero kasi kailangan mo siya ilagay dahil kasama siya sa kwento ng The Last Supper. Okay, sige. Sama na natin. Lagyan na natin dito ang pang-13 karakter. Si Judas. Ito nga pala si Judas. Pinagtaksilan niya si Jesucristo kapalit ang 30 pirasong pilak. Sa painting nga ni Da Vinci, makikita dito na may hawak si Judas ng supot ng pilak. Kaya naman ang pangalan na Judas ay ginagamit na simbolo sa tao bilang taksil. Kaya naman X ka sa akin, boy. Pero kidding aside, kailangan ko pa rin siya isama dito para syempre buo pa rin yung kwento. So at this point na kompleto ko na nga yung mga characters, kailangan na nga nating iangat tong canvas para mag-proceed sa next step. This time, pwede na nga natin tong simulan na lagyan ng usok. Okay, so nalagyan na natin ng usok yung mga characters. Inuna ko muna sila para makita ko pa rin kung alin yung mga part na buburahin ko lang. Tapos, ang next step na natin is... di yan yung next step natin pero pag di ganyan na pawis na yung tao. Huy, matuyuan ka ng pawis, lagnatin ka pa niyan eh. Gagamit nga pala tayo dito ng pambura at iba't iba pang klase ng pambura. Bukod pa dyan ay gagamit nga rin pala ako ng plain brush bilang pambura pa rin. Ito nga pala ginagamit kong pantanggal sa unang layer ng usok or dun sa mga part na may makakapal na usok. May nakalimutan pala ako, itatry ko muna kung nabubura yung usok. Kasi nakasalalay sa may pambura ko kung ano yung magiging itsura ng details nito. Try lang natin kahit sa may banda lang dito. Dito lang, mabilisan lang. Okay, nice. Okay, nice. Pasado. Tuloy na tayo. May time na magkakaiba yung texture ng canvas so kailangan ko talaga tong subukan. Dahil pag hindi ito nabura, sayang naman yung pagod ko. At dahil nabura na natin yung second layer ng usok, ang kailangan naman ulit natin ngayon gawin ay maglalagay na tayo ng details. okay, so nakaraos na tayo dito sa may part na to. Siguro nasa mga 50% na to. So, ang kailangan na ngayon natin gawin para matapos to, syempre, yung next step na. Which is... Ang maligo pare. Di na kaya ng electric pan yung pawis ko. Grabe. Ako lang ata yung artist na pawis lagi kapag nagdo-drawing eh. Kapag nagpipaint.
Yo, tungo na nga tayo dito sa sunod na step para maglagay ng panibagong layer ng usok. This time ay pupunuin na nga natin to ng usok hanggang sa maging black yung background niya. Medyo chill pa nga lang yung part na to dahil ang uunahin ko pa lang ay yung background. Pero it doesn't mean na magiging madali na to dahil kailangan ko pa rin iwasang malagyan ng maitim na usok yung part na may image. Para nga makakuha ko yung ganito ka dark na color, kailangan ko siya paulit-ulit tutukan ng apoy. Kailangan ko na mag-mask kasi masyado pang maraming uusukan ko eh. Gets ko na ngayon kung bakit ako pinanganak na pasmado. Para pala hindi ako mapaso sa tulo ng kandila. Dati hate na hate ko tong pasmado na to eh. Ngayon malaki pala siyang tulong sa akin. Kaya pala. Noong mga time na nagdodrawing ako sa papel gamit ang lapis, hate na hate ko talaga itong maging pasmado. Pero yung art style pala na to yung reason para hindi ako gaanong mapaso sa kandila. Ang galing ano? Anyways, nilalagyan ko na nga ng usok at details yung mga apostles dito. Yung ibang part nga ng detalye dito is nagiging freehand na dahil may mga part ng sketch na hindi ko na makita dahil natabunan ng usok. So far, ito na nga yung kinalabasan ng obra natin. Pero feeling ko may kulang pa eh. So, stuck pa ako sa part na to guys. Medyo naguguluhan pa ako ano magiging itsura niya talaga eh. So yun na nga medyo naguguluhan nga ako dito kung ano nga ba yung gusto kong maging itsura nito. Dumadating na din kasi sa point na napagkukumpara ko to sa original na The Last Supper na talaga namang magkaiba ang itsura. Kaya naman nagkakaroon na rin ako dito ng visual fatigue at nalilito dahil nag-overload na sa utak ko yung ideas na gusto kong mangyari. Sa tuwing tinititigan ko tong artwork ay madaming ideya ang pumapasok sa akin pero hindi ko naman ma-execute ng maayos. Ilang araw at linggo ko na rin kasi tong ginagawa kaya nabababad yung mata ko ng matagal. Kaya naman inalala kong mabuti kung ano nga ba yung purpose ng paggawa ng sariling version ng isang obra hanggang sa naalala ko na, teka, sariling piece ko pa rin naman to at walang pattern na susundin. Kaya gagawin ko lang kung anong dapat kong gawin. At syempre, for final touch, lagyan naman natin yung signature natin. Syempre, hindi pwedeng makalimutan yan dito sa masterpiece na to. At yun, sa wakas natapos din natin. Pero syempre, lagay muna natin yung signature natin. Baka kasi malito kayo, akalain nyo, ito yung totoong The Last Supper. Joke lang, napakalayo. Pero syempre, iba talaga tong sarili kong version. Kaya naman nakaka-proud para sa sarili na makagawa ko ng sarili kong obra ng The Last Supper. Matagal ko na nga gusto magkaroon ng ganitong artwork. At ito na nga ata yung tamang oras talaga para iguhit to sa sarili kong pamamaraan. Yan, may sarili na akong The Last Supper, oh! Sa tingin ko ay may sapat na kakayahan ako para gayahin at iguhit ang orihinal na obra ni Leonardo da Vinci. Pero mas masaya ako na nagawa ko to sa sarili kong paraan na mas nagpalalim palalo sa aking abilidad. Kung umabot ka nga sa bahagi ng video na to, maraming salamat sa pagtutok. At dahil tapos na nga tayo sa part na to, ang kailangan na ngayon natin gawin ay maligo!